Magandang araw mga kababayan. Kamusta na po kayo dyan? Sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa, magandang umaga, magandang gabi sa inyo lahat. Saan man kayo naroroon, o saan man kayo na panig ng mundo, magandang araw po sa inyo. At ang pagpapala at pag-iingat ng ating Panginoong Kristo ang siyang mag-iingat sa inyo. At pag-usapan naman natin mga kapaps, itong bagong mga mukha ng ating mga senado. Mukhang malabo ata itong impeachment ni VP Sara Lustay. Mukhang ang may kasalanan po dito mga kapaps, mga kababayan, ay si Tis Escudero. Kasi pinatagal-tagal niya pa dapat ng nagsisyon na sila at makita na ng taong bayan kung ano ang ginagawa ni Sara Lustay at ang mga iba niya mga kasamahan, mga kababayan. Kaya ito ngayon ng Senado gumagapang-gapang na, at ang iba naman ngayon ay mukhang hindi nakaparte ng alyansa. Isipin nyo, si Lito Lapid lang ang umattend ng pinatawag ng Victory Party ng alyansa sa Malacanang. Oh God, grabe naman. Yung politika dito sa atin mga kababayan ay wala kang tunay na kaibigan, wala kang tunay na kasangga. Kapag ikaw ay alam nila na malapit ng termino mo, bigla na lang sila nawawala. Kaya ito ang pangit sa politika dito sa bayan natin. Wala talaga. Hindi katulad ng araw na tulad kay Apulacay, kahit na sa Hawaii na siya, marami pa rin mga kasamaan na talagang hindi siya iniwanan hanggang sa huli. Pero ngayon, after kay Apulacay, wala na talaga ang ating gobyerno. Ang kanila na lang iniisip ay ang kanilang personal na interest, ang kanilang mga kapakanan, mga kababayan. Kaya kawawa talaga ang bansa natin, kasi imbis na umaangat na, gumaganda ng ekonomiya sa panahon ni BBM, ngayon itong midterm election ay parang nagbago na ang mga kasamahan niya sa alyansa. May kasalanan dyan din ang kanyang campaign manager na si Joby Chanco, pati si Lagdameo pala, kanyang kaibigan. Ang dami palang budget para sa barn, hindi nakakarating. Kaya ang pagkakaalam ng mga taga barn, parang pinabayaan sila ng gobyerno. Kaya kawawa talaga si BBM, sa kanya lahat ang sisi. Kaya pagdasal natin siya na patuloy sa bigyan ng lakas, bigyan siya ng katalinuhan, at sana gumawa na siya at maging matigas na siya. In 3 years maging matigas na sana siya sa kanyang mga desisyon, maging firm siya sa kanyang mga desisyon, kasi parang pinagkakaisa na siya. Maging sa Congress, medyo maraming ogong-ogong dyan sa Congress ngayon mga kapaps, mga kababayan. Kaya sana si PBBM may alas pa rin naman siya. He is may alas. Kaya maging matatag siya at manindigan sa katotohanan. Pagpatuloy ang mga proyekto na nagawa, at sa kanyang mga kabinete, sana maging matiyag siya. Hindi siya masyadong kumpiyansa sa kanyang mga kabinete, lalo na sa ganitong panahon ngayon, lalo na malapit na 2028. Kasi siya masyado siyang malambot, masyado siyang pangiti-ngiti na lang. Is doon pa lang sa una pa lang, sana naging matigas na siya sa lahat niya kayong mga ginagawa. Hindi puro ngiti. Presidente ka, dapat strong enough
maging authoritative sana siya. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kundi ibig sabihin maging authoritative siya in the right way, para alam ng tao, alam ng kanya makakampi na matigas siya. Mag-uupo siya kung ano man ang minsan ng mga advice sa kanya, mga kababayan. Yun na lang ang ating tanging magagawa sa ating presidente, ay ipagdasal natin siya ang kanyang kalagayan, physical health, mental health, para maging matatag siya at mabigyan pa siya at makagawa pa siya sa 3 taon. Alam ko marami pa mga projects na pinagpapatuloy hanggang ngayon, na tuloy-tuloy pa rin ang gawa, mga kababayan. Kaya pagdasal natin ang ating mahal na Pangulo na maging matatag sa lahat ng oras, na alam niya ang taong bayan ay nasa likod niya pa rin. Kaya Mr. President, maging matatag ka at ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat mong ginagawa, at ikaw ay magtatagumpay. At maraming salamat sa 3 taon na nakalipas, na patuloy mong naglingkod sa ating bayan. At maraming salamat dahil ikaw ang patuloy na gumagabay sa aming Panginoong Diyos, sa aming bayan. Thank you so much, Panginoon. At Lord, hiling namin na bigyan mo ng katalinuhan si PBBM, bigyan mo siya ng lakas na pangangatawan, 10 ng kanyang mga kasamahan, Panginoon. Sige mga kababayan, mga kapaps, ating mga kababayan dyan sa ibang bansa, mag-ingat-ingat po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please like and share. Please comment down below, mga kababayan. Bye bye.